May tanong sa akin, Boss Ray, ask ko lang po sana halimbawa matagal na ang due date at di na kayang bayaran at sa laki ng interes halos dumoble na. At kung sakaling makipag-settle ka at yung principal lang po ang ibalik ko sa OLA, at saan po kaya kami magkabayaran kung sakaling pumayag sila? Sa barangay ba o sa harap ng abogado? Kasi sa apps, di mo makikita na principal lang pwedeng bayaran mo. Salamat po ulit, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. No? Sa video po natin ngayon, pag-usapan natin kung saan ba tayo po pwedeng magbayad. No? Kung sakasakali po na nagkaroon ho kayo ng agreement o pag-uusap na principal na lamang po ang inyong babayaran dito sa mga bugok at abusado online lending apps na to. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. So, ang tanong niyo po is kung sakali po no, na matagal na po yung due date ninyo at hindi nyo na kayang bayaran dahil nga na-doble na po yung, halaga no, dahil nga sa interest, kung nakipagkasundo kayo, kung sakasakali pumayag sila na principal na lang, ang tanong nyo is saan ba kayo magkakabayaran? Kung sa harap ba ng abogado or sa barangay po. Okay? Kasi nga sabi nyo, hindi nakikita yung principal na pwedeng bayaran sa apps. No? Okay? Ito po, no, kasi unahin muna natin yung sa apps. Okay? Kasi po yung apps, syempre kung ano po yung pagkaka-set up nila ng apps, yun lamang po yung nakalagay kasi automatic dapat yun na nagko-compute ng interest tsaka penalty kung sakasangali nga kung tawag dito na nagpapass due kayo. Yun ho talaga ang trabaho nun sa apps. Okay. Now, kung magkakaroon ho kasi kayo ng kasunduan, it should be in writing. No, hindi po pwede kasi yan na usapan. Although yes, pwedeng usapan but make sure po no na pag natapos po yung inyong pag-uusap, dapat yan in writing. Kasi ho, napakahirap naman ang tagal-tagal yung nag-usap, no? Tapos binayaran po ninyo yung pala lolokohin lang kayo ng OLA. Kasi marami pong ganyan. Lalong-lalo na po yung mga bugok at abusadong online lending apps, yung mga illegal. Okay, ito po ang pakatandaan po natin. Kung yung inyo pong OLA illegal, no? Yung principal lang ho talaga ang dapat yung babayaran yan. Okay, now, kung yan naman po is legitimate or kumbaga rehistrado. Pagka sinabi ho nating rehistrado, kailangan 3 po yan, ha? Pero is kahit sa isa nyo lang po i-check. Sigurado yan, registered yan kung OLA, ha? Kung OLA po yan, dapat yan kasama sa recorded online lending platform. Bakit doon nyo lang kailangan checkin? Kasi po, requirement po no, sa pagkakaroon po ng lisensya sa recorded online lending platform, yung incorporated at saka po yung certificate of authority. No, kaya nga sabi ko sa inyo, i-check nyo lang po doon sa recorded online lending platform, automatic po yan. Pag nandoon, registered po yan. Ibig sabihin, legitimate. Pero, hindi ko sinasabi no, na yan po, matino o hindi nangaharas. Kasi marami din po no, na mga rehistrado at kasama sa recorded online lending platform ang hindi ho talaga sumusunod no, sa utos po ng SEC. No, may mga lumalabag po dyan doon sa prohibition on unfair debt collection practices at saka po doon sa inilabas po na ceiling on interest rate. Okay, now, balikan ho natin yung sinasabi ninyo. Ngayon po ganito yan. Huwag ho kayong matakot makipag-usap sa kanila. Okay? Kasi po, ito yan. Ang technique kasi ng mga bugok na yan is talagang takutin tayo. Yung pumasok sila sa isipan natin para tayo gumawa tayo ng mga maling pamamaraan ng pagbabayad. Yung kagaya ho niyang tapal system. Oh. Kasi tayo gusto naman natin magbayad eh. Di po ba? Kaya nga po napunta tayo sa mga tapal system na yan kasi gustong-gusto natin magbayad. Ngayon, yun po yung ginagawa nilang pamamaraan. No, yung pe-pressurein ka, tatakutin ka, para ikaw pasukin mo isang bagay na ayaw mong gawin. Now, ngayon, kung makikipag-usap po tayo sa kanila, make it a point na
sa ano yan, sa end ng conversation po ninyo is i-email po sa inyo in writing. Okay? Dapat po ang gagamitin nilang email is meron pong domain name. Ibig sabihin po kung ano po yung naka-advertise na kanilang company, yun po yung nakalagay doon. For example, kagaya po sa akin, no? Kasi ako, Boss Rai, di po ba? So let's say, collection@bossrai.com.ph o di kaya .ph. Okay? Dapat po, yun yung domain name. Kasi kalimitan po na nagsesend po sa atin ng message dito sa mga bugo katabusadong online lending apps is personal email address, which is hindi tama. Dapat yan, may corporate name yan, meron yung domain name. Okay? Ulitin ko po ha, pagkatapos nyong makipag-usap, meron na kayong napagtapusan na principal na lang ang babayaran. Make it a point na ipa-email po sa inyo at may approval po iyon. Para pag binayaran nyo siya, kahit nabayaran nyo sa payment channel nila, wala naman nung problema yun. Just make it a point, yung pong proof of payment po ninyo is nakatago. Kasi that alone will serve as proof na bayad na kayo. Hindi nyo na kailangan mag-effort pa na pupunta pa kayo sa barangay or sa humarap pa sa abogado. Di po ba? Pero kung gusto nyo naman po, wala naman pong problema eh. Kaya lang, nasa sa kanila yun kung papayag sila. Di po ba? Kasi eto yan. Yang mga yan, yung sinasabi nila na pupunta sa barangay, magsasama ng abogado, hindi nila gagawin yun. Dahil alam nila sa sarili nila na meron silang mga maling ginawa. Meron silang illegal na ginawa. Now, tayo naman po, sa kagustuhan natin magbayad, di ba, kinausap natin sila at pumayag sila na principal. In good faith, ginawa natin yun. Di ba? Kasi nga, hirap na tayo eh. Di ba? Ngayon, pumayag naman sila dun sa sa bayaran yung principal. Well, just put it in writing and pay kung saan po yung payment channel po nila. Okay? And, kagaya na sinabi ko, make it a point na itabi nyo po yung proof of payment po ninyo. Hindi nyo lang itatabi yun, screenshot nyo pa. Kasi yun lang alone will serve as proof na bayad kayo. Kahit anong gawin yan, magdidemanda man yan o kung saan man magpunta yan, wala silang magagawa kasi may bayad na po kayo. At proof nyo yung in-email sa inyo. Kaya importante i-email sa inyo yun eh. Saka i-save nyo yung email na yon. Okay po? Hindi nyo na kailangan mag-extra effort pa ng na mag-aabog. Kasi biruin nyo, magbabayad pa kay abogado. Diba? Tapos di kaya mag-e-effort pa kayo sa barangay, wala akong problema kung pupunta sila. Pero I doubt na pupunta yung mga yan. Kung pupunta, better. If not, wala tayong magagawa ron. It's their choice. Kasi hindi naman saklaw na ng barangay yan eh. Kasi juridical entity sila. No? Hindi sila nasasakop ng isang munisipyo ninyo or isang city. Kasi yun ang dapat pinagbabasihan dyan eh. Pagka po yan, juridical entity, hindi na sakop yan ng barangay. Pagka sila hindi residente ng inyong municipality or ng inyong city, hindi sila po pwede dyan. Okay? So kaya, alisin nyo na po yun. Basta kayo, makipag-usap po kayo ng maayos sa kanila. No, in good faith. No, sabihin nyo sa kanila yung totoo. No? Para kahit papano, matapos nyo na yung problema na yan. Kasi ito ulitin ko hindi lahat ng rehistradong OLA ay matino. Ngayon, kung natapat kayo dun sa mga sa mga matitino, well and good. Wala akong problema doon. Okay? Pero kung natapat kayo dun sa mga bugok, yung talagang nangwawalang niya, well, isang tabi nyo. Kasi importante po ang peace of mind. Di ba? Kasi yan ang inaatake nitong mga bugok na to eh. No, yung bang sirain yung ating katinuan, yung peace of mind natin. Para gagawa tayo ng mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. Yun yung, kagaya sinabi ko kanina, pabalik tayo doon sa tapal system. Kasi tayo gusto natin magbayad eh. It's just unfortunate na dumarating tayo sa punto ng kagipitan na hindi nila alam yon. Actually, sa kanila nagsimula yan kasi kung sila tama yung pagpapautang na ginagawa po nila, wala magiging problemang ganyan. No? Kasi sila niloloko nila tayo kagad na disburse agad. Isa yan. Walang credit investigation, walang verification, di ba? Hindi mo na nila inaalam kung may kakayanan ba yung kanilang mga nanghihiram sa kanila na kayang bayaran. Yung hinihiram. Walang ganun eh. At hindi nila ini-explain doon sa kanilang mga kliyente yung kanilang obligasyon. Kasi
Kung ikaw alam mo sa sarili mo na ang na-approve sa'yo is 1,000 pesos at bibigyan ka lang ng 500, ay tatanggihan mo yan. Di po ba? Sila hindi. Gulatan, bulagaan, lokohan. Kaya po tayo, kung kagaya niyan, makikipag-usap tayo at nagkaroon kayo ng agreement na principal na lang, put it in writing ka nyo. I-email nyo sa akin using your email address na may domain name at pwede nyo siyang bayaran no, doon sa kanilang mga payment channel. But make sure no, na screenshot nyo or naitabi nyo no, yung proof na in-email sa inyo and pati po yung proof of payment para anuman po ang mangyari, meron kayong laban. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawa pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.